Ang babae ay naghahanda ng matulog. Sa kanyang silid, biglang may lumitaw na kakaibang bagay. Isang puwersa ang humila sa kanya pababa sa kama. Hindi siya makagalaw. Kahit anong sigaw niya ng tulong, walang sumasagot. Agad siyang sinakop ng takot. Bago pa siya makapag-react, mula sa ilalim ng kama, biglang may umusbong na itim na mga braso. Mahigpit na humawak sa kanyang mga kamay at paa, na para bang ikukulong siya hanggang mamatay sa kama. Hindi siya binigyan ng anumang pagkakataong makawala. Ang babae ay takot na takot. Hindi niya alam kung anong nakakatakot na nilalang ang nagtatago sa dilim. Kaya't hinayaan na lang niya ang kanyang sarili na manipulahin ng masamang kapangyarihan na ito. Pagkatapos nito, ang buong kama ay nagsimulang umikot ng mabilis. Nahilo ang babae sa pag-ikot. Ang takot ay umabot sa sukdulan. Matapos huminto ang mahabang pag-ikot, hindi lamang hindi nalutas ang panganib. Sa halip, ito ay naging mas nakamamatay. Biglang bumukas ang pinto ng balkonahe nang walang babala. Isang malakas na puwersa. Itinulak siya at ang kama patungo sa gilid ng balkonahe. Malinaw na ang masamang puwersang ito ay walang balak na palayain siya. Pagkatapos, dahan-dahang umangat ang kama. Malinaw na gustong ihulog siya mula sa matayog na gusali. Sa sandali ng buhay at kamatayan, buong lakas na lumaban ang babae. Sa sandaling malapit na siyang mahulog, idinikit niya ang kanyang tuhod sa rehas. Hirap na hirap siyang panatilihin ang kanyang katawan. Sa gitna ng krisis, napansin ng kanyang kasintahan na may mali. Agad siyang pumasok sa silid, at kaagad siyang hinayla mula sa kama na wala sa kontrol. Doon lang tuluyang nalutas ang nakakatakot at nakamamatay na krisis na ito. Sa puntong ito, hindi pa rin nakakabawi ang babae, at doon lang siya naniwala sa sinabi ng kanyang kasintahan, na talagang sinapian siya ng masamang espiritu. Ang dahilan kung bakit nailigtas siya ng kanyang kasintahan, ay dahil mayroon na siyang kakaibang talento mula pa noong bata siya. Sinaktan lang siya ng kanyang ina ng ilang beses, at sinabi niya na mamamatay ito sa pagkahulog. Ang ina, na galit, ay lalong nagalit habang sinasaktan siya. Hindi inaasahan, sa sumunod na sandali, ang rehas sa likod ng kanyang ina ay biglang nasira, at nahulog din siya mula sa itaas, namatay agad. Ngunit ang talento ng bata ay hindi lamang ang makita ang hinaharap, kundi makita rin ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang pagkawala ng maraming buhay ay nagpatanto rin sa kanya na mahirap labanan ng tadhana. Walang sino man ang makapagbabago ng nakatakdang kapalaran. Nang lumaki, si Egia ay naging isang namumunang gintong abogado sa industriya. Mukha kang matuwid, pero ipinagtatanggol mo ang mga salarin. Kahit malinaw ang ebidensya, dahil sa pananaw mo, ang parusa ng batas ay maaaring lusutan. Pero ang karma ay hindi kailanman lumalampas sa sinuman. At totoo nga iyon. Nang gabing iyon, habang pauwi si Egia, sa loob ng sasakyan, ang kriminal na kakapagtanggol mo lang, ay ginagambala ng kaluluwa ng inosenteng babaeng pinatay niya. Alam niya sa kanyang puso, na malapit na ang katapusan ng taong ito. Sa isang iglap, isang sunod-sunod na aksidente ang biglang nangyari. Ang aroganteng kriminal na iyon, kasama ang kanyang sasakyan, ay nahulog mula sa tulay at namatay agad. Walang pakialam na umalis si Ikit. Sanay na siya sa kapalaran, kaya wala siyang pakialam. Pero hindi niya alam, sa likod ng aksidenteng ito, nagsimula na ang kanyang sariling karma. Kinabukasan, naging headline ng balita tungkol sa aksidente. Ang law office ni Ikit ay nagbigay sa kanya ng malaking kaso. Ang kliyente ay si Chuman, ang nag-iisang anak ng bilyonaryo. Siya rin ang babaeng nakaranas ng sleep paralysis sa simula ng video. Siya rin ang sanhi ng malagim na aksidente sa trapiko. Dahil sa aksidenteng ito, maraming inosenteng naglalakad ang namatay. Kaya ang bilyonaryo ay gumastos ng malaking pera para ipagtanggol ni Egia ang kanyang anak. Nang hawakan ni Egia ang larawan ni Xiaoman, agad niyang naramdaman ang katotohanan ng aksidente. Hindi lasing si Xiaoman habang nagmamaneho, kundi nabulag siya ng isang hindi nakikitang espiritu, nawalan ng kontrol at bumangga sa mga dumadaan. Kaya naman, nagpasya siyang bisitahin si Xiaoman sa ospital. Hindi niya inaasahang makita sa tabi ng kama ni Xiaoman ang ilang kaluluwa ng mga namatay sa trahedya na nakapaligid. Ngunit walang kamalay-malay si Xiaoman. Patuloy pa rin siyang mayabang at mapagmataas. Walang pakialam sa mga inosenteng namatay. Nagdadalamhati lamang siya sa kanyang balat na nagasgasan. Nang mangyari ang aksidente, hindi ka tulog. Hindi ka lang makagalaw. Ito ay dahil sa isang masamang espiritu. Diretsahang sinabi ni Egia na may masamang espiritu ang sumasanib sa kanya, na naging sanhi ng aksidente. Doon lang nagsimulang matakot si Xiaoman, para tulungan siyang harapin ng publiko. Espesyal na inutusan ni Akit ang nurse na balutin si Xiaoman na parang mommy. At pagkatapos ay nag-ayos ng mga reporter sa pinangyarihan. Dahil sa ganitong paraan, si Xiaoman ay makakakuha ng kaunting simpatiya mula sa publiko. May multo ba talaga? Oo. Paano mo nalaman? Nakikita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao, o ang mga bagay na ayaw nilang makita. May iba pa ba sa silid na ito? May isang mommy. Tinatakot mo lang ako, di ba? Ngunit hindi alam ni Xiaoman, sa tatlong reporter na dumating, mayroon ding isang multo na nakikisama. Sadyang itinago ni Akit, para hindi masyadong matakot si Xiaoman. Pagkalabas pa lang ng ospital, napalibutan na si Akit ng pamilya ng biktima.
Pinagmumura siya ng lahat na siya ay isang sikim at walang prinsipyong abogado. Samantala, si Mayna, ang nobya ni Akit, matapos makita ang mga negatibong balita tungkol kay Xiaoman, nag-aalala na si Ijia ay tumutulong sa masasamang tao, at lihim na nagseselos, natatakot na masyadong malapit ang kanilang relasyon. Ngunit nakakatawa, kung ano ang kinatatakutan mo, iyon ang mangyayari. Kakatapos lang aliwin ni Ijia si Mayna, nang tumawag si Xiaoman para humingi ng tulong. Hello, tulungan mo ako, may multo. Nagmamadaling tumakbo si Ijia sa ospital, para lang malaman na biro lang pala ni Xiaoman iyon. Mapilit na pinilit ni Xiaoman si Ijia na manatili at alagaan siya. Nang makita ito, umalis si Mayna na may sakit sa puso. Tiningnan ni Ijia si Xiaoman at ang tatlong ligaw na kaluluwa na nakapaligid sa kanya. Nag-aalala na baka may masamang mangyari sa kanya. Kaya wala siyang nagawa kundi manatili at samahan siya. Gabi na, nagtatakang tanong ni Xiaoman, paano makakita ng multo? Pabiro namang sinagot siya ni Ajiet. Ikalat mo ang iyong mga binti, at tumingin ka sa likod mula sa pagitan ng iyong mga hita, makikita mo na. Hahaha. Nagulat si Xiaoman sa biro ni Ajiet, pero unti-unti ring umusbong ang pagmamahalan sa kanilang mga puso. Pero sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari. Nagising si Xiaoman sa hating gabi. Nakita niya si Ijia na nakatayo sa balkonahe na may nakakatakot na mukha. Nang lapitan niya ito, biglang nawala ang mga mata ni Ijia. Sa sumunod na sandali, napalibutan siya ng mga kaluluwa. Gusto niyang tumakas, ngunit may hindi nakikitang puwersa ang pumihil sa kanya sa kama, at pagkatapos ay ang buong katawan at kama niya. Pareho silang itinulak mula sa balkonahe. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, dumating si Ijia sa oras upang iligtas siya. Kinabukasan, dinala siya ni Ijia sa templo upang magsunog ng insenso at manalangin para sa kapayapaan. Hindi inaasahan, isang master sa templo ang nakatitig kay Ijia, na may kakaibang ekspresyon, at pinayuhan siyang alagaan muna ang kanyang sarili. Ano pa bang kakaiba ang nakatago kay Ijia? Palem. Sa totoo lang, ang sunod-sunod na aksidenteng ito ay malapit na nauugnay kay Ijia. Totoo na ang karma ay may nakatakdang kapalaran. Kahit na si Ijia ay may kakaibang talento, sa huli ay hindi pa rin siya nakatakas sa gapos ng kapalaran.